program natin sa regional skills competition. Start tayo no Monday, 5 days po yung competition. At meron po tayo, actually 4 lang yung natin, yung training areas. Una yung network cabling, na ang nakakuha ay ang SUMO, silang champion. And then yung systems administration, nakuha naman nila no del Sur. And then ang electrical installation ay si Maguindano ang nakakuha, at ang cooking ay Maguindano rin. So ang overall champion po natin ay ang Maguindano. So yan po yung 4 na yan na mga champions po ang maglalaban sa darating na Philippine National Skills Competition sa Manila. So yun po yung alhamdulillah, nakita po natin dun sa ating mga competitors yung sportsmanship. Siyempre meron talagang nanalo, pero hindi ibig sabihin na yung natalo ay wala nang pag-asa, kasi pwede pa rin siyang sumali next year, no? So ito pong skills competition natin ay nagsimula siya sa province, and then yung mga nanalo nag-compete ngayon sa regional skills competition, and then yung mananalo ngayon sa national skills competition po next year, inshallah. So alhamdulillah, ito po ay napakahalaga po na event sa ating mga trainees, especially yung ating mga kabataan na nag-avail po na ating mga training, kasi po dito natin natitest kung yung ating kakayahan, yung ating mga nalaman, yung knowledge, skills, and attitude ay mai-compare ba natin doon sa ibang regions. Kasi po maglalaban lahat sa national skills competition ng lahat ng regions. So hopefully, sana makasungkit tayo ng kahit man lang excellence, certificate of excellence, pero hindi naman ibig sabihin na pag hindi tayo nakasungkit ay mawawalan na tayo ng pag-asa, kasi gano'n naman yun ang competition. Pero ang pinaka-importante dito, yung matututo tayo doon sa, kung hindi man tayo nanalo, matututunan natin kung bakit hindi tayo nanalo. At doon tayo magkakaroon ng opportunity na i-improve pa yung ating mga nalalaman at mga skills. So yun po yung aming susuportahan sa ating TechEd sa farm, na patuloy po tayo naghahanap ng paraan kung paano ba tayo makatulong para mas maging quality at may standard po yung mga training na ibinibigay natin sa ating mga bangsayan. So yun po yung ating direction. Itong skills competition na ito, ano po ang positibong impact nito po sa sambayan ng bangsayan? Ang isang positibong impact nito, yung may papakita natin sa ating mga karating na regions na meron din tayong kakayahan. And ito is isang motivating factor din ito sa ating mga kabataan, kasi po siyempre may mga prizes po ito. So, and then, marirecognize po natin yung kakayahan na meron po ang ating mga bangsayan. So, ang ano lang po natin ay ma-encourage po natin yung ating kabataan na mas lalong makilahok at sumali sa mga ganitong activities kaysa doon sila sa ibang mga activities na sali. So, ino-open po namin ang lahat na sumali sa ating mga training, kasi po yung ating training ay libre. Libre na siya, may allowance pa. At meron pa siyang libreng values transformation training and yung assessment. Yung values transformation training po ay sinama po natin sa package po ng scholarship natin para po mabigyan ng emphasis po yung values na dapat meron bawat isa sa bangsamoro. No? So magpapasalamat po tayo sa ating mahal na Chief Minister, at isa po ito sa kanyang flagship program, yung Bangsamoro Scholarship Program for Tibet. At sa ating mahal na Minister, Sir Hager M. Iqbal, sa supportang ibinibigay niya po sa TechBook para po mabigyan ng ating mga constituents ng opportunity na mabago ang kanilang mga pamumuhay sa pamamagitan ng pag-training ng mga skills. Nabanggit niyo kanina, ma'am, na may mga prizes for, meaning to say, yung mga hindi po nagkasungkit ng kampiyon ay hindi uwi ang luhaan. Hindi po, hindi sila uwing luhaan, kasi lahat po, mayroon tayong mga
meron tayo sa champion, may bronze, ay silver, may bronze, at saka yung mga consolation prizes. So lahat po nung nakilahok ay meron po silang mga prizes para po lahat po ay masaya. Ma'am, nabanggit niyo po na paano po ang proseso para maka-avail po yung mga gustong makapasok sa ganito pong skills at training po. Yung ating pong opisina, yung Technical Education and Skills Development, na under po siya ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, meron po tayong mga provincial offices sa 5 probinsya, sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Lanao, and Maguindanao. And since nahati na po yung Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte, sa atin po ngayong taon, 1 Maguindanao na po. Pero next year, mag-ano na rin kami, may preparations na rin kami para mahati na rin sa Maguindanao Sur and Maguindanao del Norte. And meron din po tayong opisina dito sa Cotabato City. Yung Cotabato City District Office po natin. So, bisitahin lang po yung ating mga offices sa mga nasabing probinsya, and then magtanong po kung ano yung mga training na pwede nilang ma-avail. Kausapin lang po sila at para doon po malalaman nila kung ano-ano yung mga training na pwedeng i-avail natin. And pag naka-avail na po tayo ng training, ang hiling lang po namin ay mag-training tayo ng seryoso, na bigyan natin ang ating mga sarili ng opportunity na talagang matuto, makuha yung mga itinuturong skills, knowledge, at syempre yung pinakamahalaga po ay yung attitude para po tayo ay magkaroon ng chance na maka-apply sa mga industries, companies, at minsan po pwede rin po siya maging self-employment. Isang bagay na lang po ma'am, bago itong mga kasama po, mensahe po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, isa pong opportunity po sa atin na meron na po tayong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil po sa ngayon po sa farm po ay nagkaroon po tayo ng sarili nating Bangsamoro Scholarship Program for Tibet. Dati po ay wala po tayo nito. So dahil po sa suporta po ng ating mahal na Chief Minister, nagkaroon po tayo ng Bangsamoro Scholarship Program for Tibet. At ito po yung bigyan natin ng pagkakataon na bigyan natin ng mga sarili nating matuto, dahil baka sakali dahil dito ay makakahanap tayo ng hanap buhay. No? So inaanyayahan ko po ang lahat na makisali, makilahok at mag-participate, mag-training po sa mga training na ibinibigay natin na libreng training. Thank you ma'am and happy Friday. Sir, ma'am, pahabol po, yung pong sa mga para po sa kalaman ng ating taga-Bangsamoro, ano po yung unang-una nilang gawin upang maka-avail dito sa scholarship? Bumisita lang po sa ating mga provincial offices, kasi doon po ay pwede silang pumili, pwede nilang malaman kung ano yung mga kailangan nilang dalhin, i-submit para po maka-apply sila doon sa mga training na ibinibigay natin. So, ongoing pa rin po ba? Or merong ongoing po yung, kung gusto nila mag-training talaga, bisitahin lang ang ating mga opisina, mga provincial offices, kasi po kung wala po sa ngayon, pagdating ng mga scholarship slots natin, tatawagin lang sila. Ang importante, naka-apply na sila. Okay. Thank you, ma'am. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kausap po natin yung head ng Maguindanao, ano? Kayo po yung naging overall champion, sir. Ano po yung inyong mensahe para sa ating mga kababayan dito? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, noong nakaraang taon, tayo rin po ang overall champion. So, ngayon po, alhamdulillah, muli pong naulit yun, no, na tayo rin ang pinalad maging overall champion. At ito naman po ay hindi po by accident. Ito po ay bunga ng sabihin nating paghahanda para sa ating mga kompetitor. Baga sila ay mag-undergo ng masusing pagsasanay, para po pagdating ng araw ng kompetisyon ay sila ay handang-handa po. Okay, maraming salamat, sir, and congratulations. Pangalan po natin, sir? Salek Mangeden. Okay, maraming salamat, sir. This is Abdul Karim on Adolescent TV News Online, Cotabato City.
Thank you.